Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 1:30 in the afternoon here in the Philippines at pag-uusapan natin ang mga importanteng bagay na update sa ating Pangulong Bongbong Marcos at mga pangyayari natin ngayon sa Pilipinas, no? Kung ano yung nakikita nyo ngayon sa picture, yan ang ating mga main topic. So una, pag-usapan natin itong si Presidente Bongbong Marcos kung ano ang kanyang gagawin dito sa El Nino. Okay? Yan, pag-usapan natin yan. Pangalawa nating pag-usapan ay itong si former Senator Leila de Lima, no? May bagong witness na inilabas ang DOJ laban kay former Senator de Lima. Okay? Yan, ating abangan yan. At pangatlo nating pag-usapan, hindi ko nalagay yung picture diyan, ang Netflix, no? Lahat naman tayo siguro may Netflix, ng mga nanood ko dito, may pasabog yung Netflix na yung gumagamit raw ng account ng iba. O yan, tatalakay natin yan, no? Kung ano ang gagawin ng Netflix diyan. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman guys, kakalat ito sa taong bayan. So sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, subscribe, follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. So, unahin natin itong balita tungkol kay Presidente Bongbong Marcos tungkol nga dito sa El Nino, no? Ang init ngayon. So, binalita ito ng Sunstar Cebu and I want you guys na malaman nyo ang update sa ating Presidente Bongbong Marcos kung ano nga ang kanyang gagawin dito sa El Nino phenomenon, no? President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has created a team that will focus on mitigating the effects of the El Nino phenomenon. Okay? So, ang ating Pangulo ay gagawa ng grupo para i-analyze at ano ang pwedeng gawin dito sa El Nino phenomenon na ang epekto nito sa ating bansa, no? So, in a sectoral meeting, Marcos ordered the team to make the necessary preparations and come up with a whole of a government strategy to address the looming dry spell that may hit the country until 2024. Okay? So, alam naman natin kung ano yung effects ng El Nino, no? Nagdulot ito ng dry effects sa land. At kapag ang ating land ay magda-dry na, maraming naapektuhin yan. Possible yan is ang water natin, no? Yung supply ng tubig. Kaya nga, some parts of the Philippines, no, nagka-problema na ng tubig, no? So kung magka-problema yung tubig, syempre, tao na mahihirapan. And most especially, no, itong mga hayop sa ating kagubatan. Hindi man okay lang tayong tao dahil we can make ways kung paano tayo makapag-produce ng tubig. Pero yung hayop kawawa sila. Sila yung mga unang mga mabibiktima dito sa El Nino. Yung ating kalikasan, no? Yung makikita mo yung bukid nag-brown na ang color, no? Before it's green, but now nagba-brown siya dahil nga sobrang init. Okay? At hindi lang yan. Sa sobrang init ng panahon, this will create na malaking bagyo. Kasi kapag mainit, no, yung ating yung clouds sa sobrang init, it will yung ating dagat, no, maraming tubig ang ma-evaporate kapag sobrang init yung panahon. Especially if it's El Nino. So, nasa peligro rin tayo na ito ay mag-recreate ng
mga bagyo. Okay? So, kaya nga itong si Presidente Bongbong Marcos ay nag-create ng team o grupo na mag-focus sila sa pagsugpo ng mga epekto nitong San El Nino. So in this way, magpapasalamat tayo kay Presidente Bongbong Marcos na mga ilan lang presidente na makapag-isip nito, no? This is deep na ginagawa ng ating presidente, no? Tinututukan talaga ang El Nino, ang posibleng epekto nito. Okay? So, mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react. Ano ang masasabi nyo dito sa ginawa ng ating presidente tungkol dito sa El Nino phenomenon? Okay? Comment, react, babasahin natin yan. So, pangalawa nating pag-uusapan ay itong kaso ni former Senator Leila de Lima, no? Binalita ito ng GMA. The Department of Justice o DOJ has filed a motion to reopen one of the drug cases of former Senator Leila de Lima as the agency wants to present a new witness against her. Unang balita reported Wednesday. So, kung ating matatandaan, I think it's about 2 years ago or 1 year ago na meron ng mga nag-witness against former Senator Leila de Lima na nag-back out na binawi yung kanilang statement. Okay? Pero ngayon ang DOJ bakit ngayon meron silang bagong inirelease na witness against former Senator Leila de Lima? Yan ang tanong. Okay? So, ayan, this is talagang ito masosorpresa talaga itong si former Senator Leila de Lima dito, no? Sa ginawa ng DOJ. So kapag may bagong witness na lumantad, mataas itong usapin. So lalo itong tataas ang kaso ni Leila de Lima, which is ang kampo ni Leila de Lima gusto na ngang matapos itong kaso niya dahil ilang taon na siya sa kulungan. At ngayon may panibagong witness na naman, edi mataas na naman itong kaso na ito. 'Di ba? So, yan nga, gusto nilang matapos na itong kaso na ito, pero whatever will be the outcome of this case, alam naman natin, dito sa bansa natin, hati yung mga pumabor kay former senator, no? Merong gusto kay senator na makapaglabas na siya sa kulungan, meron rin na gusto siyang makulong, no? So kung ating itingnan yung mga opinyon ng taong bayan, hati, no? Yung Maka Duterte gustong makulong si de Lima, yung mga Dilawan Pinklawan gustong makalabas na itong si former senator. But at the end of the day, we will respect the decision of the judge dito, kung sino man ang may hawak ng kaso na ito. Sa akin lang, ang atin lang advice dito, sana fair ang judge. Kasi ito high profile na kaso ito. It involves many, kaya nga, nababanggit natin na kahit nga mga nag-witness na mga ex-con, yung mga nasa loob sa preso nga, di ba? Yung mga high profile yon. Sila, kung matatandaan natin, sila Colanco, sina yung the late Sebastian, no? Mga drug lords doon na nag-witness na bumaliktad kay Leila de Lima noon sa Senate hearing, no? Saksi tayo lahat diyan. So, kaya nga ito, at the end of the day, sobrang magulo ito kapag meron ng desisyon. Ang sa akin lang, no? Sana respetuhin natin yung kung ano man ang magiging desisyon ng judge. Kapag sabi ng judge ay makulong itong si former Senator Leila de Lima, irerespeto natin 'yan, no? Kung habang buhay ba siyang makulong, irerespeto natin 'yan. So, 'yan ang kanyang destiny, 'di ba? So, itong bagong witness na lumantad ng
na si itong pasabog ng DOJ, sana naman talagang hindi ito gawa-gawa, kundi ito ay talagang masasabi natin na ang witness talaga ay masasabi natin totoo, no? Kasi kawawa rin naman si former Senator Leila de Lima, no? Na matagal, no? Kahit ako, I'm not a supporter of de Lima. Gusto ko nga siyang para sa akin, no, gusto ko nga siyang matapos ng anong tawag doon? Final trial ng korte. Pero sana yung pagkakulong niya o yung paglabas niya ay talagang totoo at hindi dinaan sa madumi na paraan. Okay? Kasi yan lang naman ang ating gustong iparating ng taong bayan. Merong mga kaso, fair lahat at malinis ang mga desisyon. Okay? So kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa opinion tungkol sa sitwasyon dito sa kaso ni former Senator Leila de Lima. Okay? Comment, react, babasahin natin yan lahat ang inyong opinion at analysis. At pangatlo nating pag-uusapan ay itong Netflix. Lahat tayo may Netflix. No? Ito yung binalita ng ABS-CBN na ang Netflix ay nag-announce na they will begin to crack down, no? Siguro sa kanilang data nila na makita yung mga accounts, mga passwords na umiikot ngayon at paid password na shinare ito ng iba't ibang, kasi marami tayo, no, sa ating mga kaibigan. Yung meron kasing sitwasyon diyan na you are buying an account sa Netflix but marami kayong gumagamit, no? Pinaplano niyo lang kung when ba kayo manonood, ganun, ganyan. So makikita yan sa Netflix. Ika-crackdown nila yun kung sino yung mga account na marami ang gumagamit, no? Next, Netflix password crackdown coming. Subscribers at record high. Netflix said that its number of subscribers hit a record high of 232.5 million in the first quarter of the year, and that its nascent ad-supported tier was faring well. Okay, the streaming television giant said it expects to begin rolling out its option for paid password sharing this quarter. I don't know lang, no, na meron na bang nakagawa na batas tungkol dito na masama ba ang mag-share ng password account at password kung meron kang Netflix. Kasi kung wala pang nagawa na batas tungkol dito, edi legal lang yan, no? Yan ang ating dapat nating malaman. Kasi ako nga, if meron akong Netflix at hindi ako madamot, gusto kong i-share yan sa aking mga kaibigan kung gusto ko. Now, ang tanong dyan, kung masama ba yan o legal ba yan o illegal? Okay? Kasi, sabi nila, i-crackdown nila, so meaning they will ban those accounts na nag-share ng maraming, siguro makikita nila yan sa IP address. Okay? So, ganyan ang magiging scenario dito. I don't know lang, kasi nakita ko lang itong balita na ito, I don't know lang if sharing your password and your account, Netflix, is legal or illegal. Okay? Ilagay nyo yan sa ating comment section. Anong masasabi nyo dito? Is this legal? Is this illegal? Comment, react, at babasahin natin ito. If this is legal, no, ako hindi ko man ginawa yan kasi wala akong Netflix YouTube lang ng lagi kong pinapanood. Yung asawa ko manonood ng Netflix. Hindi ko nga alam kung saan galing yung kanyang account, ha. Hindi kami nag-share ng account. Pero
ito ang tanong natin. Ito bang ginagawa ng Netflix legal ba ito? Meron na bang batas dito? Hindi ko alam ha. So, share your thoughts, your ideas para malaman ko rin kung ano ang legalities dito. Okay? Para lahat ng audience dito sa Donmar TV mayroon tayong mga knowledge tungkol sa batas when it comes to this. Okay? Huwag natin maliitin ang mga ganitong bagay dahil ang Netflix rin is malaki na itong kumpanya. Known na ito sa lahat sa buong mundo. Okay? So guys, abangan ko yan. I will read all your comments about this. So like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At I will be updating you with the next video. See you in my next video and God bless inyo lahat.